Hello mga idol, happy birthday nga pala sa ating dalawang birthday celebrants ngayong araw at sana magiging mahaba pa ang buhay niyo mga idol. Shout out rin pala sa mga tropa natin na nanggaling sa iba't ibang kalawakan at mundo ay mabuhay po kayong lahat dyan. Shout out rin sa iba nating solid supporters na nag-aabang ay maraming salamat at mabuhay po kayong lahat mga idol. Hindi ko makakamit ang tagumpay na ito kung hindi dahil sa inyong lahat mga idol. Kaya taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Gusto ko rin sana ipaalam sa inyo mga idol na nalalapit na tayo sa pinaka-latest na chapter ng pinakamamahal nating bida na si Jin Taekyung, at ang kagustuhan ninyong lahat na tapusin ko ang recap na ito ay aking ginawa dahil mahal ko po kayo. At baka siguro mga idol kapag naabot na natin ang pinaka-latest na chapter ng manhwa na ito ay susubok na muna ako sa anime recap mga idol. At sana'y suportahan niyo pa rin ako sa susunod kong yugto sa pag-recap, mahal na mahal ko kayong lahat mga idol, salamat po sa inyo. Ilang sandali nito ay agad narinig ng karamihan ang malakas na pagsigaw ni Taekyung. Sapagkat matapos nitong lumapit sa may bandang bangin upang makipag-usyoso sa nagaganap na gulo ay agad naman itong nahulog sa bangin at bumulusok pa ibaba ng bangin. Wika pa ni Taekyung na sana'y nag-ingat daw siya muna bago ito gumalaw. At matapos mahulog ni Taekyung mula sa bangin ay kaagad naman itong tumayo at lumakad na parang walang may nangyari patungo sa dalawang grupo na nag-aaway. At habang lumalakad si Taekyung ay agad niya namang sinuri ang mga antas ng bawat tauhan ng mga bandido kung saan bumungad sa bida ang mga napakamababang level ng mga hinayupak na bandido. At kasabay nito ay tiningnan rin niya ang mga tauhan ng Dragon Peak Escort Agency na nasa antas ng level 28 pataas. At sa kasunod nito ay nagkatinginan rin silang dalawa ni Song Il-sim na isa sa mga trio ng Dragon Peak Escort Warriors, kung saan sa mga sandaling ito ay mayroong natuklasan si Taekyung na kakaiba sa kanya. Pagkatapos nito ay nalaman rin ni Taekyung na ang nag-iisang babae sa Dragon Peak Escort Agency ay nasa antas rin ng pagiging isang mataas na level na mandirigma. Kaya't labis namang humanga si Taekyung sa kanyang antas. Kasabay nito ay pinatabi rin ni Taekyung ang mga bandido na nakaharang sa kanyang daan, kung saan namumula ang mga pisngi ng bida dahil sobra itong nagandahan sa babaeng pinuno ng escort agency na si Hwaran. At sa kasunod nitong galaw ay bumungad naman kay Taekyung ang level 93 na bandidong si Fang Yul o mas kilala sa palayaw na si Chon Ryokbo. At sa mga sandaling ito ay agad na alala ni Taekyung ang kanyang nakaraan nung hinarap niya ang bandidong ito nung siya ay nasa mababang antas pa lamang. Kung saan sa mga sandaling ito ay inihayag niya sa kanyang isip na siya nga pala talaga ang totoong si Chon Ryokbo. Sapagkat makikita niya daw ito sa pamamagitan ng kanyang itsura at antas. Inihayag rin ni Taekyung noong una pa lang daw ay mayroon na agad siyang napansin na kakaiba mula sa kanya. At dahil daw sa bandidong ito ay halos tumaas talaga ng husto ang kanyang fame points matapos niya mapatay ang isang level 10 na bandido noon. At dahil doon ay labis siyang nagpapasalamat dahil nagawang matanggal ang kanyang pangit na imahe bilang isang kahihiyan sa pamilya. Dagdag pang pahayag ni Taekyung na parang kamakailan lang ito nangyari at ngayon ay malayo-layo na siya sa kanyang narating. At sa puntong ito ay nginitian niya si Chon Ryokbo at sinabihan nito na parang hindi naman daw akma ang kanyang palayaw na stronghold. Sapagkat mukhang hindi naman daw siya ganoon kalakas na tingnan. At sa kasunod nito ay tinawanan lamang siya ng bandido at sinambit sa kanya na mukhang nawawala na daw siya sa kanyang katinuan. At matapos nito ay agad nagbigay ng isang pag-atake si Chon Ryokbo sa bida at itinaas nito ang kanyang palakol upang paluin ng malakas si Taekyung. At kasabay nito ay galit niyang isinigaw sa bida na mamatay na daw siya ngayon. Ngunit sa kanilang hindi inaasahan ay bigla na lamang mayroong isang tao na siyang sumangga sa pag-atake ng palakol nito patungo kay Taekyung. Kung saan ang taong pumihil sa kanya ay ang babae na si Hwaran. At wika niyang pahayag sa bida na umalis na daw siya dito ngayon at iligtas ang kanyang sarili. At nang mapansin ni Chon Ryokbo ang panghihimasok ni Hwaran sa kanyang pag-atake, ay agad nagalit ang bandido at mas pinalakas pa nito ang kanyang palakol. At kasabay nito ay nagsalita ang bandido kung paano daw siya naglakas loob na makialam sa kanyang atake. At dahil sa mabigat na kamay ng bandido ay tila nagsisimula ng mahirapan si Hwaran sa paghawak ng kanyang espada. At sa kanyang likuran naman ay nagpahayag si Taekyung na sabihin niya lang daw kung kinakailangan na niya ang tulong nito. Wika pa ni Taekyung na sambitin niya lang daw ang magic word na tulong.
Nang mga sandaling ito ay agad nagbigay ito ng matinding gulo sa kaisipan ni Huaran kung saan tinatanong nito ang kanyang sarili kung nasisiraan na ba ng bait ang lalaking ito. Wika pa niya sa kanyang isip na hindi man lang daw siya kanina makagawa ng depensa matapos atakihin ng bandido, kaya't nagtataka niyang iniisip kung bakit ganito siya kakumpiyansa sa kanyang sarili. Kasabay nito ay lumingon na si Huaran sa bida kung saan binigyan siya ni Taekyang ng isang magandang ngiti. At sa sandaling ito ay agad na naghayag si Huaran sa bida na tulungan na daw siya nito mula sa bandido. At nang marinig ito ng bida ay agad na lumawak ang kanyang ngiti at lumakad ito ng paabante, kung saan inihayag nito sa kanyang sarili na kailaki na daw ng kanyang pinagbago. Inihayag rin ni Taekyang na kaya niya daw pinasalita ng ganoon si Huaran dahil gusto niyang bumuo ng kanyang sariling quest. At sa puntong ito ay nag-alerto ang sistema na mayroong panibagong quest ang siyang nabuo kung saan ang Dragon Peak Escort Agency ay nasa panganib, at kasabay nito ay pinapili siya ng sistema na kung tinatanggap ba niya ang quest na ito. At sa kasunod nito ay mabilis namang tinanggap ni Taekyang ang kanyang quest at kaagad ginamit ang kanyang bumabagang kamao upang suntukin ito ang palakol ng bandido. Matapos magbigay ng isang suntok na pag-atake si Taekyang ay agad namang napa-atras ang pinuno ng mga bandido na si Chon Ryokbo. Kung saan nagulat ang kanyang mga tauhan matapos itong masaksihan. At sa sandaling ito ay humulma ang kamao ni Taekyang kung saan nagawa nitong tunawin ang sinuntok nitong parte sa palakol ng bandido. At nang masaksihan ni Chon Ryokbo ang lakas ni Taekyang ay agad niyang napagtanto na hindi siya isang ordinaryong tao, kaya tinanong niya si Taekyang kung sino ang totoo niyang pagkatao. Sa puntong ito ay tumawa lamang si Taekyang at naghayag sa kanila na siya lang naman daw ang tao na papatay sa kanya sa ikalawang beses na pagkakataon. At dahil sa mga pahayag ni Taekyang ay nagtataka na nagtanong si Chon Ryokbo kung ano ang kanyang mga pinagsasabi, subalit sa hindi nila inaasahan ay mabilis na sinugod ni Taekyang ang pinuno ng mga bandido. Kung saan sa sobrang bilis nito ay halos hindi nila ito napansin. At nang siya ay makalapit sa pinuno ng mga bandido ay agad na ginamit nito ang kanyang kasanayan na Divine Palm of Fire upang sila ay kanyang atakihin. At sa kasunod nitong galaw ay ipinamalas ni Taekyang ang kanyang kakayahan at ibinuhos nito ang kanyang Divine Palm of Fire sa harapan ng mga bandido. At dahil sa sobrang lakas ng puwersang tinataglay ng ipinakita na kasanayan ni Taekyang ay agad na tumilapon ng halos sa mga bandido na sa kanyang harapan. Matapos ang mga ginawa ni Taekyang sa kanila ay bumuhos ang malaking usok at pagsabog mula sa ginawa nitong pag-atake, at nang mawala ang usok ay bumungad sa harapan nilang lahat ang mga nakahandusay na katawan ng mga bandido na wala ng buhay. At sa tabi ng mga walang buhay na bandido ay bumangon si Chon Ryokbo mula sa pagkabagsak kung saan nauubos na ang kanyang pasensya kay Taekyang. At dahil dito ay pinagbuntungan niya ng kanyang galit ang mga iba nitong tauhan matapos niyang makita na hindi sila kumikilos. Kaya't sinigawan niya ang mga ito at tinanong kung bakit hindi pa sila kumikilos, dagdag pa niya na atakihin na daw nila si Taekyang. Matapos nito ay kaagad na kumilos ng sabay-sabay na pag-atake ang mga ibang bandido upang sugurin nila si Taekyang, kung saan ang bida ay nanatili lamang na nakatayo at hindi natitinag sa banta ng kanilang pag-atake. Wika pa ni Taekyang sa kanyang isip na sobrang basic lang daw ito sa kanya. At nang subukang tusukin ng isang bandido ang bida gamit ang espada nito ay agad nitong napansin ni Taekyang at iniwasan ng walang kahirap-hirap. At sa kasunod nitong galaw ay pinagtutulungan nilang lahat na atakihin si Taekyang ng sabay, subalit ang mga kilos at galaw nila ay hindi naging sapat para siya ay kanilang matamaan. At gamit ang isang piraso ng kahoy at kamao ay nagawa ni Taekyang na pabagsakin ng paisa-isa ang mga bandido na siyang sumalakay sa kanya. Kung saan sa mga oras na ito ay umikot si Taekyang ng paisa-isa at binugbog ang bawat parte ng kanilang mga katawan, at dahil sa napakalupit na suntok nito ay tumilapon ang lahat ng mga bandido sa kanyang tabi. At sa kasunod nito ay mayroong dalawang bandido ang siyang sabay na sumugod sa kanyang tabi. Sa sandaling ito ay nagsalita si Taekyang sa kanyang isip na ang sobrang dali lang daw iwasan ang ginawang pag-atake ng hinayupak na ito. Sapagkat nababasa niya daw ang lahat ng mga kilos ng bawat espada ng mga bandido. At sa sandaling ito ay tinadyakan ni Taekyang sa mukha ang bandido na umatake sa kanya. At sa kasunod nito ay nakalimutan ni Taekyang na mayroon pala siyang malaking kahon na kahoy na dala, kung saan matapos niyang iwasan ang espada ng kalaban ay bigla na lamang tumama ito sa binibitbit nitong malaking kahon na kahoy. At nang marinig ni Taekyang na tumama ang sandata ng bandido sa bitbit nitong malaking kahon ay nagdulot ito ng matinding pagkabigla sa kanya.
Sapagkat muntikan pa daw sana na mapahamak ang Fire King sa loob dahil nakalimutan niya daw umano na mayroon pala siyang binibitbit na malaking kahon. Nang dahil dito ay galit na sinuntok ni Taekyang ang ulo ng bandidong umatake sa kahon ng Fire King, kung saan halos umikot na ang ulo nito sa tindi ng pagkasapok ni Taekyang. Wika pa ni Taekyang na halos kumalabog daw ang kanyang puso sa sobrang takot nito, sapagkat napakasobrang sama daw ng lagay nito kung tumagos ang espada ng bandido sa kahon ng Fire King. Matapos nito ay sandamakmak na mga bandido ang siyang sumusugod kay Taekyang. Kung saan inihayag nilang lahat na nag-iisa lang daw si Taekyang, kaya't sugurin daw nila ito ng sabay dahil hindi daw sila kayang harapin ito ng mag-isa. Samantala nagpahayag naman si Taekyang sa kanyang isip na mas mabuti nga na nagsabay silang lahat na sumugod sa kanya. Sapagkat magiging madali na lang daw para sa kanya na atakihin silang lahat. Kasabay nito ay makikita na naglabas si Taekyang ng isang kasanayan ng Scorching Clan kung saan nagsisimula ng umapoy ang kanyang mga paa. At sa kasunod nito ay nagbigay ng isang matinding pag-atake si Taekyang kung saan ang kasanayan na ito ay tinawag niyang Blazing Fire Path. At dito makikita na isinipa ni Taekyang ang mga apoy nito na nagmumula sa kanyang mga paa upang patamaan ang mga nakatumpok na bandido sa kanyang paligid. Sa tindi ng lakas nito ay halos lahat sa kanila ay nagsitalsikan sa tabi. At nang makita nilang tatlo ang mga ginawa at ipinamalas na lakas ni Taekyang ay nagsalita silang lahat na mukhang nag-e-enjoy daw yata si Taekyang sa pagsupil sa lahat ng mga bandido. At sa katabi nito ay nasaksihan rin ng Dragon Peak Escort Agency ang ipinamalas na kahusayan ni Taekyang sa larangan ng pakikipaglaban. Kung saan sa sandaling ito ay sobra silang napabilib kay Taekyang, at matapos nito ay nakita ni Chon Ryokbo kung paano pinabagsak ni Taekyang nang walang kahirap-hirap ang halos sa lahat ng mga tauhan nito. At dahil dito ay nanggagalaiti siya sa galit na kanyang nararamdaman sapagkat hindi niya inaasahan na may makakaharap siya na ganito kalakas na tao. At sa sandaling ito ay napagtanto ni Chon Ryokbo na may usap-usapan daw noong nakaraang taon tungkol sa kanyang sarili na nagawa na daw niya umano mamatay dati. At noong dati ay iniisip niya na isa lamang itong nakakatawang tsismis, pero ngayon ay nagkaroon na siya ng duda na baka nga totoo ang mga sabi-sabi na ang batang ito ang siyang pumatay sa kanya noon. At sa kasunod nito ay lumipat ang pansin ng bida sa mukha ni Chon Ryokbo, kung saan muli sila nagkakatitigan dalawa. Pagkatapos nito ay agad na sumugod si Taekyang patungo sa pwesto ni Chon Ryokbo upang siya ay kanyang atakihin nito. Sa puntong ito ay agad na niyang nabatid na ang bata pala na kanyang kinakaharap ngayon ay ang Hidden Dragon ng Shanxi na si Jin Taekyang. At dahil dito ay ibinuhos na niya ang natitirang chi sa kanyang buong katawan upang palakasin rin ang kanyang kakayahan laban kay Taekyang. At sa kasunod nitong galaw ay nginitian lamang siya ng mapanuksong ngiti ni Taekyang, kung saan tinanong niya si Chon Ryokbo na kung sumagi na ba sa kaisipan niya ang lahat ng mga nangyari sa kanya noon. At dito ay makikita ang bumabagang apoy ng Scorching Divine Art mula sa mga kamao ni Taekyang para tuluyan na nitong tapusin ang hinayupak na bandido. Matapos nito ay sabay-sabay silang dalawa na umatake kung saan ang ginamit ni Chon Ryokbo ay isang malaking palakol habang si Taekyang naman ay kamao lamang ang tanging sandata sa pagsalubong nito sa kanya. At dahil sa tindi ng pagbanggaan ng kanilang puwersa dalawa ay nagdulot ito ng isang matinding pagsabog sa gitna ng kagubatan, kung saan ang pagsabog nito ay nagsilbing liwanag sa madilim na kalangitan. Matapos nito ay ngumiti lamang si Taekyang nang bahagya sabay titig sa kanya. Habang si Chon Ryokbo naman ay tila hindi masaya sa naging resulta ng sagupaan nila. Dahil matapos ang pangyayaring yun ay halos wala nang may natira sa malaking palakol ni Chon Ryokbo, sapagkat sa mga oras na ito ay tanging ang kahoy na hawakan na lamang ang natitira dito. At sa kasunod nitong galaw ay nagawa na palang wasakin ni Taekyang ang kalahating parte ng katawan ni Chon Ryokbo, kung saan matatanaw ang matinding pinsala na sinapit niya matapos makatikim ng Divine Palm of Fire mula kay Taekyang. At pagkatapos nito ay tuluyan na ngang bumagsak ang walang buhay na katawan ni Chon Ryokbo mula sa ginawa ng bida. At sa sandaling ito ay nag-alerto ang sistema na nagawa niya daw umano talunin ang level 93 na si Fang Yul. At dahil dito ay matagumpay niya na nagawa ang kanyang quest sa pagpatay sa bandidong si Chon Ryokbo. At dahil sa tagumpay na ito ay nakatanggap si Taekyang ng isang malaking halaga ng experience points. Matapos patayin ni Taekyang ang pinuno ng mga bandido ay agad nagtanong ito sa lahat ng mga natitirang bandido kung may gusto pa bang sumunod sa kanilang pinuno.
At sa sandaling ito ay lumingon si Taekyang sa kanilang harapan kung saan naghayag ito sa kanilang lahat na umabante lang daw ang gustong lumaban at umatras naman ang hindi lalaban. Sa puntong ito ay nakaramdam ng matinding takot ang mga natitirang bandido at nagsalita na napaka-imposible daw na napatay ng katulad niyang bata ang kanilang pinuno. At sa kasunod nitong galaw ay binitawan ng isang bandido ang kanyang sandata kung saan nanginginig niyang inihayag na ang bata daw na ito ay ang Fire King. At nang tuluyan ng maglaho ang mga usok ay bumungad sa kanilang harapan ang wala ng buhay at wasak na katawan ni Chon Ryokbo, at dahil sa tindi ng kakayahan ni Taekyang ay halos binutis na nito ng napakalawak ang lupa. Kasabay nito ay halos natulala ang lahat ng mga bandido sa kanyang harapan at hindi na nakagalaw matapos itong masaksihan. At dahil sa kanyang nakamit na tagumpay ay inihayag ng sistema na natapos na daw niyang talunin ang Blackstone Stronghold. Nag-alerto rin ang sistema na matagumpay niyang natapos ang quest sa nanganganib na buhay ng Dragon Peak Escort Agency. Kasabay nito ay nakakuha rin si Taekyang ng malaking experience points at isang beses na pagtaas ng kanyang level. Matapos ang mga ginawang tulong ni Taekyang sa Dragon Peak Escort Agency ay agad nagbigay ng taus-pusong pasasalamat si Hwaran sa kanya. Kung saan inihayag niya sa bida na utang daw nila sa kanya ang kanilang buhay. Sumagot naman ang bida na wala daw anuman, sapagkat nagkataon lang daw na dumaan rin sila sa bundok na ito. Wika pa ni Taekyang sa kanyang isip na siya nga dapat ang magpasalamat dahil nakakuha siya ng pag-level up. Inihayag rin ni Hwaran na kung hindi daw dahil sa tulong ng bida ay malamang lahat sila ay namatay na dito. At kasabay nito ay makikita naman ang paggapos ng mga tauhan ng escort agency sa mga bandido na natira. Nagpahayag naman si Hwaran na madalas niya daw naririnig si Taekyang sa iba't ibang mga lugar, at totoo pala daw ang sabi-sabi na isa siyang makisig na tao na hindi kayang baliwalain ang kawalan ng katarungan. At dahil dito ay nahihiya naman ang bida kung saan naghayag ito kay Hwaran na isa lang daw yung chismis na pinapakalat ng mga tao. Wika pa ng bida na napakasobra naman daw magkwento ang iba tungkol sa kanya. Sapagkat minsan lang naman daw siya mainis sa mga kagaya nilang tao. Pero mas kinakainisan niya daw ang mga hinayupak na bandidong ito at mga demonyong tao na tulad nila. At sa kasunod nito ay binanggit ni Taekyang na meron din daw escort agency ang kanilang pamilya. Pero kaagad namang nakilala ni Hwaran ang tinutukoy nito at yun daw ay ang Jin Family Escort Agency. Dito ay nakangiti na naghayag si Taekyang na mukhang kilala rin niya pala ang escort agency ng kanilang pamilya. At wika niya na pakisamahan rin daw nila ng maayos ang escort agency ng kanilang pamilya kung sakaling magkita-kita ang kanilang mga landas. Dagdag pa ni Taekyang na dapat lang daw na nagtutulungan ang mga nasa parehong larangan. At sa kasunod nito ay nagtanong si Hwaran na kung hindi pa rin ba niya alam na ang escort agency ng pamilya Jin at ang Dragon Peak Escort Agency ay mahigpit na magkaribal sa larangan ng escort agency. Kaagad namang nabigla si Taekyang matapos marinig ang mga pahayag ni Hwaran, kung saan tinanong niya ito kung totoo ba ang kanyang mga sinabi. Tumugon naman si Hwaran kung totoo ba talaga na hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yun. Sumagot naman si Taekyang na wala daw talaga siyang alam dito, dahil hindi niya naman masyadong pinapansin ang mga gawain ng kanilang pamilya. Dito ay inihayag ni Hwaran na kung hindi niya daw sana niligtas ang kanilang mga buhay ay malamang nasakop na daw ng escort agency ng pamilya Jin ang buong lugar ng Shaanxi. Sapagkat mas mahigpit daw ang labanan sa ganitong larangan kaysa sa inaasahan niya. At marami rin daw alitan na nangyayari sa likod ng mga eksenang ito. Sa puntong ito ay nagsalita si Taekyang na ngayon daw ay nauunawaan na niya ang lahat, at dahil dito ay nakaramdam ng lungkot si Hwaran kung saan siya ay bigla na lamang nanahimik. Pero sa hindi nito inaasahan ay bigla na lamang tumawa si Taekyang at nagpahayag na huwag daw siya mag-alala, dahil sasabihan niya daw ang kanyang nakatatandang kapatid na maging mabait sa lahat ng mga Dragon Peak Escort Agency. At nang marinig ito ni Hwaran ay agad itong nagulat sa pahayag ni Taekyang, kung saan nagbigay ito ng isang napakagandang ngiti sa harapan ni Taekyang at muling nagpasalamat sa pagiging mabuti nito sa kanya. Matapos marinig ito ni Taekyang ay agad itong nag-blush dahil unting-unti nang nahuhulog ang loob nito kay Hwaran. Pero ikinabigla naman ni Taekyang ang mga kasunod na pangyayari matapos marinig ang boses ni Mujin na nagsasalita na ito daw ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita siya ng mas magandang babae kaysa kay Lady Lee So-wol. Tumugon naman si Gang Gibang na si Ju Hwaran daw ay isa sa mga pinakamagandang dilag sa mundo ng Merem, at hindi niya naman daw kilala kung sino itong babae na kanyang tinutukoy na si Lee So-wol,
pero si Huaran daw ay isang klaseng babae na hindi dapat hinahambing sa iba. Nagsalita naman si Mujin na mas dapat niya daw intindihin ang kalinisan ng kanyang katawan kaysa sa itsura ng ibang babae, sapagkat napakadumi na daw niya at napakamabaho. At nang mapansin ni Huaran ang naglalakad na tatlong mga kalalakihan ay agad nagtanong ito kay Taekyang kung kilala ba niya ang mga taong ito. Subalit ikinahihiya naman ni Taekyang ng mga oras na ito na ipakilala ang mga ito sa babaeng crush niya, kaya't sumagot ang bida sa kanyang katanungan na hindi niya daw sila kilala. Samantala, nagpahayag naman si Changpeng na ayos lang daw sa kanya kung ikakahiya siya nito sa harapan ng kanyang chicks. Habang si Gang Gibang naman ay sinisigawan si Taekyang at tinanong kung nakakahiya ba talaga siya sa kanyang paningin. Wika naman ni Mujin sa bida na nakakita lang daw siya ng magandang chicks ay hindi na niya agad nakikilala ang kanyang mga kaibigan. At dahil dito ay nagsalita na lamang si Taekyang sa harapan ni Huaran na sa totoo lang daw ay mga matatalik niya daw itong mga kaibigan. At sa kasunod nitong galaw ay nagpahayag si Taekyang kay Huaran na hayaan daw siya nito na ipakilala ng isa-isa ang kanyang mga kaibigan. Pero sa kanyang hindi inaasahan ay agad na nagsalita si Huaran at nagpakilala sa tatlong kaibigan ni Taekyang na siya daw ay si Ju Huaran at isang vice leader ng Dragon Peak Escort Agency, wika pa niya na taos-pusong nagpapasalamat daw siya sa kanilang lahat. At ang mga sumunod na pangyayari ay nagbigay gulat sa kanila kung saan kilala pala ni Huaran si Mujin at tinanong kung siya ba ang mandirigma na may palayaw na Swift Sword Hyuk Mujin. Wika pa ni Huaran na narinig niya na daw ang tungkol sa mga nagawa ni Mujin noong sumalakay ang demonic cult sa Hilaga. Sa puntong ito ay nagtataka na nagtanong si Taekyang sa kanyang isip na kung kailan pa daw nagkaroon ng ganitong palayaw si Mujin. Dagdag pa niyang tanong sa sarili niya kung paano naman nalaman ni Huaran ang tungkol kay Mujin. At sa kasunod nito ay binati ni Huaran si Gang Gibang at sinambit na marahil siya daw ang ikalawang disipulo ng pinuno ng beggar sect na si Gang Gibang. Tumugon naman si Gang Gibang na ikinagagalak niya daw na makilala siya nito. At ang huling binati ni Huaran ay ang rising dragon ng Mount Hua sect na si Changpeng. Kung saan sinabihan siya ni Huaran na isa daw karangalan na makilala siya nito ng personal. Sapagkat madalas daw na pag-uusapan at pinupuri ng kanyang lolo at ama ang tungkol sa sword saint na si Mei Jonghak. At nang marinig ito ni Changpeng ay labis siyang humanga dahil hindi niya akalain na ganito pala kasikat ang kanyang lolo. At sa puntong ito ay nagtanong si Changpeng kay Huaran kung paano niya naman daw nalaman ang lahat ng tungkol sa kanyang pamilya. Nagsalita naman si Huaran na kaya niya daw alam ito dahil siya ang vice leader ng Dragon Peak Escort Agency. At habang nakamasid sa tabi si Taekyang ay naghayag ito na mas matalino pala si Huaran kaysa sa kanyang inaasahan. Sapagkat hindi niya inakala na kaagad niyang makikilala sina Changpeng at Gang Gibang. Wika pa niya na kahit nga si Mujin na isang takmol ay alam rin niya ang titulong nakuha nito kahit pa man na siya ay aktibo lamang sa Shaanxi. Inihayag rin ni Taekyang na hindi lang daw siya matalino, sapagkat meron din daw itong tinataglay na husay sa martial arts at napakaganda rin daw niya klaseng babae. Kaya't hindi na daw siya magtataka pa kung kabilang si Huaran sa 10 Peak Dragons and Phoenixes na kinabibilangan rin ng kanyang kapatid na si Mukyang. Naalala rin ni Taekyang ang mga sinambit ni Gang Gibang tungkol sa Dragon Peak Escort Agency noong sila ay nasa itaas ng bundok, sapagkat inihayag nito sa kanya kanina na pabagsak na daw ang ahensyang ito nitong huling 2 taon. Kaya't kahanga-hanga daw na nagawa muling itayo at pamahalaan ng maayos ni Huaran ang kanilang ahensya. At sa puntong ito ay nabatid ni Taekyang na mukhang kinakailangan na daw nilang umalis ngayon para tumuon sa kanyang misyon sa paghahanap ng banal na manggagamot. Kaya naman nagbigay na agad ng pamamaalam si Taekyang sa magandang dilag na si Huaran at sinambit na kailangan na daw nilang umalis. Nagtanong naman si Huaran kung bakit aalis na sila kaagad, sapagkat sobrang dilim na daw ng mga daan kaya't mas mabuti daw siguro na dito na muna sila magpaumaga. Subalit naghayag naman ang bida na kailangan na nilang umalis para kinabukasan ay makarating sila kaagad sa lugar ng Xian. Tumugon naman si Huaran na kung ganun daw ay mukhang hindi na siya nito mapipigilan pa kaya't mag-ingat na lang daw sila sa kanilang paglalakbay. Wika pa niya na hindi niya man daw alam kung kailan ulit sila magkikita pero hinding-hindi niya daw makakalimutan ang tulong na ginawa nila para sa kanyang mga kasamahan. Samantala makikita naman na nagpaalam na sina Changpeng, habang si Mujin naman ay nagrereklamo dahil inakala pa niya naman na makakapagpahinga na siya dito. Matapos nito ay bigla na lamang mayroong tiningnan si Taekyang mula sa mga kasamahan ni Huaran,
kung saan naghayag ang bida na kahit wala daw siya dito ay sigurado daw siya na magiging maayos din sila kanina. Kaya't hindi niya daw kailangang magpasalamat ng ganito kasobra sa kanyang ginawang pagtulong. Pero kung nagkataon na sila lang ang haharap sa mga kaaway ay inaamin niya na mahihirapan sila ng kaunti, subalit sigurado daw si Taecyeon na makakayanan rin niya silang lahat. Samantalang nagtataka naman si Hwaran kung ano ang tinutukoy ni Taecyeon sa kanya. Kaya tumingin si Hwaran sa kanyang paligid at sa mga kasamahan nito at tinanong si Taecyeon kung ano ang kanyang ibig ipahiwatig. At dahil dito ay agad na pagtanto ni Taecyeon na mukhang hindi yata alam ni Hwaran ang kanyang tinutukoy. Sapagkat ang isa sa tatlong trio ng Dragon Escort Agency ay mayroong tinataglay na malakas na kasanayan, kung saan si Song Ilsem ay isa rin palang mataas na level klaseng martial artist. At kung susumayan ay mas mataas pa ang antas nito kaysa sa bandidong nakaharap ni Taecyeon kanina. Pero mukhang may punto naman talaga na itago nito ang kanyang tunay na kakayahan. At dito ay sinambit ni Taecyeon sa kanyang isip na napakalawak nga talaga ng Miriam, sapagkat ang isang tao na ganoon kahusay ay isa lang palang escort warrior ng ahensya. Pero sa kasunod nito ay agad napansin ni Taecyeon na tinititigan siya ng mapanakit na tingin ni Song Ilsem, kaya't nag-isip si Taecyeon kung may nagawa ba siyang mali sa kanya. Kasabay nito ay lumapit si Changpeng upang tanungin si Taecyeon kung naramdaman rin ba niya ang presensya mula sa lalaking iyon. Tumugon naman ang bida na oo daw, pero ewan ba niya kung bakit ganito na lang siya makatitig sa kanya, sapagkat napakahalata daw talaga na tinitingnan siya ng lalaking iyon. At sa kasunod nito ay kaagad na silang umalis ng takbo habang tinawanan siya ni Changpeng at sinabihan ng bida na baka siguro may gusto sa kanya si Song Ilsem. Hindi naman nagustuhan ni Taecyeon ang mga pahayag ni Changpeng kung saan pinagsabihan niya ang kanyang kaibigan na tigil-tigilan daw siya nito sa kanyang mga kalokohan. Matapos nito ay tuluyan nang umalis sina Taecyeon kasama ang tatlo nitong mga kasamahan upang sila ay magpatuloy sa kanilang paglalakbay. At ilang sandali ang lumipas ay bigla na lamang lumapit ang tiyuhin ni Hwaran upang siya ay kanyang kausapin. At dito ay sinambit ng kanyang tiyuhin na ang hidden dragon daw ng Shanxi na si Jin Taecyeon ay talagang isang batang lalaki na may pambihirang kakayahan. Dagdag pang pahayag ng kanyang tiyuhin na ang tatlo daw niyang mga kasamahan ay tiyak na mahuhusay rin sa larangan ng martial arts. Tumugon naman si Hwaran na tama daw siya, sapagkat akala pa niya noong una ay hindi kapanipaniwala ang mga chismis na naririnig niya kay Taecyeon. Pero sa sandaling ito ay napatunayan niya talaga na siya ay naiiba sa lahat. Sa puntong ito ay nagsalita si Hwaran sa kanyang kaisipan na kung mayroon lang siya sana tinataglay na lakas katulad ni Taecyeon ay hindi daw sana naging ganito ang kalagayan ng Dragon Peak Escort Agency. Matapos nito ay kaagad niyang kinausap ng palihim ang kanyang tiyuhin sa pamamagitan ng sound transmission, kung saan inihayag nito sa kanya na bantayan niya daw ng maigi ang kanilang escort leader na si Song Ilsem. Sumagot naman ang kanyang tiyuhin na kung ibig ba niyang sabihin ay mayroong kinalaman si Song Ilsem sa mga pangyayari. Naghayag naman si Hwaran gamit ang kanyang sound transmission na ito raw ay isang hula pa lang sa ngayon, pero maraming bagay daw ang nag-uudyok sa kanya na magsuspecha. At dito ay muling inalala ni Hwaran ang mga sinambit ni Taecyeon bago ito umalis. Sapagkat ang tinutukoy daw yata nito sa kanya ay may isang tao sa loob ng grupo nila na may sapat na kasanayan para tumalo sa mga kinakaharap nilang kaaway. At mukhang ang tao na tinutukoy ni Taecyeon ay si escort leader Song Ilsem. Matapos nito ay tumingin rin ang tiyuhin ni Hwaran kay Song Ilsem at sinambit sa kanyang kaisipan na tiyak may nangyayari daw na hindi nila nakikita.